Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi ang updated sa ating mga video. Tatlong senator sa majority bumaliktad na, binawi ang pirma. Soto, pinaasa na walang kudita. Agoy. Tatlong pirma ng majority, ito na yung sinasabi natin, si Subiri, si JB Ejercito, at si Gatchalian. Ngayon, ano ang kwento rito? Alamin natin, ha? Mukhang may babaligtad na at mapapalitan na ba talaga ito si Tuta Sen? Sa tuwing may umiinit na usapan sa loob ng Senado, parang may lumang plaka na paulit-ulit na tumutugtog. May bulong-bulungan ng kudeta, may sabi-sabing lilipat ng panig ang ilan, may mga pangalan na muling inilulutang, at sa gitna ng lahat ng ito, nariyan ang iisang mukha na hindi natitinag. Para bang kahit umuga ang sahig ng kapangyarihan, may mga upuang nananatiling nakadikit sa pwesto. At sa bawat balitang lumalabas tungkol sa liderato ng Senado, mas lumilinaw ang tanong na matagal nang bumubulong sa isip ng marami, bakit parang napakahirap bitawan ng kapangyarihan kapag hawak na ang manibela? Hindi na raw bago at matagal nang umiiral ang mga sinasabing banta sa liderato ng Senado. Ito ang iginiit ni Senador Ping Lacson kasunod ng mga kumakalat na post sa social media na nagsasabing mayroon umanong nalalapit na pagbabago sa pamunuan ng Senado at posibleng paglipat ng panig ng ilang senador mula sa mayorya. Yun ang the best. Ayon kay Lacson, ang ganitong mga alegasyon ay hindi na dapat ikagulat dahil paulit-ulit na itong lumilitaw tuwing may tensyon o intriga sa loob ng Senado, lalo na kapag may mga usap-usapang may ilang senador na umano'y hindi kontento sa pamumuno ni Tito Soto. Yan ang problema. Akala mo kakampi ka ng tatlo, sumatoral, ang lalabas dito, kalaban ka na ngayon, di ba? Kasi sila from majority ngayon, nagbawi na ng pirma, ano kalalabasan nito? Tatanggalin ka na. Sisibaking ka na. At may ugong-ugong, inalok daw si Miss Loren o si Senator Loren Legarda at di umano'y tumanggi lang. Pero sinabi naman daw sa kanya, trending ka kayo na, tutasin ikaw ang laman ng mga SOCMED kasi ikaw ba naman questionin mo. Hindi ka naman abogado pero kine-question mo yung resulta ng pagbabasura ng Supreme Court patungkol dito sa impeachment ni BP Sara. Bakit mo kailangan questionin? Nakaka-lurky, nakakatawa ka, isipin nyo mabuti, hindi ka naman nag-aral ng law, Bulakbol State University o ano ba tawag yan? One Ball University. Doon ka napunta, sa Ropor ka pa nga di ba? Nasa Ropor ka pa. Ang higit doon, nasa dulo ka na, nasa Ropor ka pa. Tapos ito ngayon, sasabihin pa niya, wala naman daw problema kung hindi graduate ng law. Diyos ko po. Kung naririnig mo at naintindihan mo sana yung mga pinagsasabi mo, malalaman mo ang ayaw sa'yo ng taong bayan. An emerging threat to the Senate leadership. Let's put it this way, like rebellion, the threat against the Senate presidency is a continuing crime since time immemorial, pahayag ni Lacson sa kanyang opisyal na post. Sa paliwanag, ang banta sa liderato ng Senado ay paulit-ulit na raw nangyayari mula pa noon at bahagi na ng politikal na realidad sa loob ng mataas na kapulungan. Umiigting ang espekulasyon matapos aminin ni Senador Vicente Tito Soto III na may ilang kasamahan umano siyang maaaring hindi natutuwa sa kanyang pamumuno, lalo na sa kanyang mahigpit na tindig laban sa budget insertions. Ayon kay Soto, ang higpit na ito sa pagbusisi ng budget ang posibleng pinanggagalingan ng mga bulong-bulungan. Hindi yun! Matagal nang iniintay ng taong bayan na imbestigahan nyo si Balulong at yung mga nai-involve sa mali-malitang basura. Bakit hanggang ngayon, blanco? Walang usapin doon. Puro na lang pagtatanggol, puro pagtatakip. Yun ang iniisip mo siguro dahil mahigpit ka sa flood control. Wala ka namang kinahigpit. Wala kang kinahigpit. Kundi, pinipilit mo pagtakpan at ilayo ang issue ng amo mo. Tungkol sa umano'y tangkang kudeta sa liderato ng Senado. Ano bang iniisip ko na maaaring hindi natutuwa ang ilan sa mga kasama?
Baka dahil mahigpit ako sa insertion sa budget, pahayag ni Soto. Diyos ko po, Ka-Rudy. Andito nga to nung pinirma na. Hindi na nga nabito eh. Andun sila, magkakasama sila, pirmado. Agoy. Kaya nga yun nga ang isang ground for impeachment nito ni Bongit. Dahil, sa insertion, hindi binito. Agoy. Tapos kasi mahigpit ka. Hindi, ayaw na sa'yo dahil pinagtatakpan mo yung dapat magtakpan. Dapat ano tawag doon? Dapat makita ng taong bayan. Yung the big fish ika nga. Yun lang naman ang hinihingi ng taong bayan eh. Mapakulong yung the big fish. Pero ang ngayon, ang lumalabas, walang the big fish. Damay-damay lang yung mga kontraktor. Nadamay lang yung mga kontraktor. Inumpirma rin ni Senate President Vicente Soto III nitong Martes, February 3, na inalok si Senadora Loren Legarda na maging Senate President. Di ba? Sa panayam sa Tapos, media, sinabi ni Soto na si Legarda mismo ang nagbanggit sa kanya ng naturang impormasyon noong isang araw. Ayon kay Soto, tumanggi si Legarda at sinabi nitong hindi siya interesado, at tiniyak din niyang solid pa rin umano si Legarda sa majority group. Talaga ba? Pero nagtataka kami, ma'am. Alam niyo ba yung nasa majority na sinasamahan niyo? Di ba yan yung mga dorobo na mga senador na galit kay BP Sara? Andyan sila magkakasama eh. Pero nagtataka kami, ma'am, senadora, bakit yung anak nyo, gustong-gusto sa mga Duterte? Like na like niya talaga. Bakit kaya, ma'am? Hindi ba kayo parehas ng, sa bagay, no? Bawat tao pala ay may sariling pag-iisip. Opinion, at dignidad. So, hindi lang natin alam kung ano yung, bakit parang taliwas sila ng opinion pagdating dito. Kasi si Congressman Libiste talagang solid Duterte. No? Tapos ito, imbis na ikaw na lang sana ma'am, di ba tinanggap mo sana tapos aayusin mo na lang sana, ipapakulong mo na lang sana yung mga mandodorobo, nasayang pa yung pagkakataon. Di ba? Kung ako dito kay ma'am, tinanggap ko tapos, pinatawag ko si Balulong, at yung mga bumibira sa anak niya, kasi pwede niyang gawin yun eh. Senate President siya eh. Yun nga lang, problema. Baka hindi niya kagustuhan at ayaw niya mapasama sa issue. Yun lang siguro nakikitang opinion ni Aling Ledesma. Mapunta ngayon tayo sa pinagtatakpan. Representative Erice, imahe ng Kamara, may pinagtatakpan kung ihihinto ang impeachment, Probe versus Bonget. Yan naman tayo eh. Diba? Ano ba ang lumabas sa tawas? Sufficient? Insufficient? Oo. Kayo, ano ba ang palagay nyo mga kasama? Sufficient form of substance ba para ma-impeach si Bonget? O gagawan nila ng kwento para mawala na yung usapin? At doon sila nakatuon kay BP Sara. Anong palagay nyo? Kayo, alamin natin dito kay Representative Erice. Good morning. Matapos kong masusing suriin ang impeachment complaint na inihain ni Lisa Largosa Masa et al. Laban kay Respondent President Ferdinand Marcos Jr., malinaw sa akin na ang reklamo ay sufficient in substance. Batay sa pamantayan ng prima facie sufficiency. Linawin natin, hindi pa natin hinahatulan ang Pangulo. Ang tanong lamang ngayon ay ito, kung mapapatunayang totoo ba ang aligasyon, may nagawang impeachable offense ba ang Pangulo? Meron. Ang sagot, oo. Yan. Ang reklamo ay hindi puro opinyon o konklusyon. May malinaw, tiyak at verifikableng mga katotohanan. Yan. Isang malinaw na halimbawa, ang malubhang kapabayaan ng Pangulo sa pagpayag na salaulain ang pambansang budget ng kanyang mga kaalyado. Tama. Daan-daang bilyong piso ayon mismo sa reklamo. Pinayagan ang insertions, diversions at manipulasyon. At sa kabila nito, nilagdaan at ipinatupad ang paglalabas ng mga pondong ito. Ayon sa reklamo, pinahintulutan at nilaglaan ng Pangulo ang paglalabas ng bilyong pisong unprogrammed appropriations. Mga pondong walang tiyak na pinanggagalingan na ginamit umano sa ghost projects, substandard infrastructure projects, at maanumalyang flood control. Hindi ito simpleng pagkukulang. Ito ay systematic acts na tuwirang pumapasok sa betrayal of public trust.
Ang reklamo rin ay malinaw na nagsasaad na pinayagan ng Pangulo ang paggamit at pag-divert ng pondo mula sa PhilHealth, PhilHealth, oo. PDIC at Foreign Assisted Projects Appropriations Agoy. na nagdulot ng malalaking pagkaantala sa mga flagship projects ng ating bansa. Metro Manila Subway, PNR Elevated Rail at iba pa. Ang epekto nito, bilyong-bilyong pisong nawala dahil sa commitment fees, penalties at price escalation. Ito ay tunay na perang nawala, tunay na oportunidad na nasayang at tunay na pasaning ipinapataw sa mamamayang Pilipino. Ang reklamo ay malinaw na sumasagot sa mga batayang tanong. Sino ang gumawa? Ang Pangulo. Ano ang ginawa? Pinayagan at nilagdaan ng budget, manipulation at anomalous releases. Kailan? 2023, 2024 at 2025 GAA. Paano? Sa pag-aproba ng releases at kabiguang pigilan ang diversion ng pondo. Higit sa lahat, may direktang ugnayan ang mga gawain ito sa impeachable offense na betrayal of public trust. Agoy. Ang mga aligasyon ay grabe. Tinatamaan ang public interest, sinisira ang constitutional order at winawasak ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Totoo naman. Kung mapapatunayang Doon totoo, pa lang sa pakikialam sa pondo ng PhilHealth, PDIC, at kung yung mga international, ay mga foreign, ano na ang epekto niyan? Ibig sabihin, tiraidor mo ang mga Pilipino. Pinagnasahan. Ngayon, magkano na utang ng Pilipinas? Mabot na ata ng 17 trillion. Di ba? Noong nakaraan taon, parang 16 for something lang. Agoy! 17 trillion na ho! Oo, hindi pa pinapanganak yung anak nyo, may utang na. Diyos ko, kailan mo babaguhin ang Pilipinas? Sana manumbalik na sana yung mga namumuno na tapat, kagaya ni Tatay Digong, BP Sara, pamunuan mo na yung mga Pilipinas para naman itong mga durobo na to ay mabilaukan na sa kanilang mga pinaggagawa. mga ito, may nagawang impeachable offense ang Pangulo. Yan lang ang dapat nating pagpasyahan sa yugtong ito. Dapat bigyan ng pagkakataon ng mga nagrereklamo na magharap ng mga ebidensya, magsumite ng mga sworn statements at mapatunayan ang kanilang mga aligasyon. Kasabay nito, dapat ding bigyan ng pagkakataon ng Pangulo na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Ayaw nga lumabas dahil din sa utos siya ng mga kanya. Maraming tagapagtanggol yan dyan eh. Oo, andyan yung taga Maynila, andyan yung taga Lanao, andyan yung taga Batangas, 3 taga Maynila nandyan. Oo, pero yung isa nag-walk out. Bakit? Drama lang yun. Alam nyo naman sila. Kung patatagalin, pwedeng patagalin. Kung pabibilisin, pwedeng pabilisin. Tuloy. Ito ay hindi pag-uusig. Ito ay due process. Yan. Ito ay hustisya para sa nagrereklamo, para sa Pangulo, at higit sa lahat, para sa mamamayang Pilipino na may karapatang malaman, pinabayaan ba? May ginawa bang kasalanan? Pinagnakawan ba tayo? Pinagnakawan tayo. Kapag pinatay ang investigasyon, Tama. pipigilan ng komiting ito ang pag-usad ng investigasyon, ang magiging imahe ng Kamara ay may pinagtatakpan. Yan. Lalo na't maraming mambabatas ang Booking. di umano'y nakinabang. Maraming distrito ang biglang nagkaroon ng mga bilyong-bilyong alokasyon. At marami sa mga ito ay napunta sa mga flood control projects. Kung pipigilan natin ito, baka tayo mismo ay husgahan ng bayan bilang kasabwat sa pagtatakip sa katotohanan. Tama nga naman. Lalo pang magpapabagsak sa tiwala sa gobyerno, magpapahinya ng ekonomiya, magpapalayas ng investors, magpapawala ng trabaho at magpapalalim ng kahirapan. Ano kaya ang sagot diyan ng yung chairman, ha? Ano kaya sagot niya dyan sa mga sinasabi ni Representative Erice? Malamang nakasimangot yun. Kasi ito, feeling ko, sumasang-ayon ito si Representative Erice na ma-impeach ito si Bongit. Pero yung mga kasama niya, marami sa mga kasama niya, Diyos mio Marimar, halos ayaw na maituloy yung, baka sabihin na yan, baka mamaya Kasi tuloy-tuloy yung hearing ngayon, umaga. Petsa ngayon, 4 ng Pebrero. Pero
noong nakaraan, sinantabi muna yung voting. Ngayon, aalamin natin mamaya kung pagbobotohan ba o talagang ibabasura na nila. Oo. Kasi sa Senado, nagkakaroon na ho ng matinding regodon. Regodon ba ang tawag doon? Oo, kasi may umami na yung tatlong senador ay bumawi na ng pirma dito sa committee report. Bakit babawiin kung ayaw na nila? Oo nga naman, mali. Kung bakit babawiin kung kakampi pa nila? Ayun, yun. Ayaw na nila. Kaya siguro binawi. Alamin natin, tatlong senador binawi ang pirma sa draft ng committee report. Inumpirma ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na isang sulat ang inilabas nila kasama sina Senators J.V. Ejercito at Sherwin Gatchalian. Na ano daw? Naka-address ang sulat para kay Senator Panfilo Lacson, Chairperson ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations o ang Blue Ribbon Committee. Sa naturang sulat, hiniling ng tatlong senador na i-withdraw muna ang kanilang mga lagda sa draft committee report na naipresenta sa kanila. Partikular ito sa isinasagawang investigasyon ng komite sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Ayon sa mga senador, mananatiling withdrawn ang kanilang mga lagda hanggat hindi pa nahahanda ang pinala committee report at mabigyan sila ng sapat na panahon upang ito ay mapag-aralan. Sa mensahe ni Senador Mig sa Senate Media, sinabi nito na masyado pang maaga para pumirma sa committee report habang ito ay sinasapinal pa. Ganun ba Ayon yun? naman kay Senate President Vicente Soto III, Ito pa siya. nagpa siya ang mga senador na i-withdraw ang kanilang mga lagda dahil draft for discussion pa lamang ang naturang committee report. Opo. Aniya, hindi pa ito isang opisyal na ulat at tatalakayin pa lamang ito ng komite sa pagpupulong nila ngayong araw. Dagdag pa ni Soto, mali umano ang naglabas nito na Major Relations Officer o MRO. Kinumpirma naman ni Senador Lacson na sa kasalukuyan ay wala pang partial committee report ang Blue Ribbon sa flood control project issue. Pag-uusapan pa niya ng mga miyembro ng komite ngayong araw ang draft ng partial committee report dahil marami sa kanila ay nais munang talakayin ito. Alinsunod dito sa kanilang rules of procedure sa mga inquiry o investigasyon in aid of legislation. Nauna na ring sinabi ni Senador Lacson na maglalabas ang Blue Ribbon ng partial committee report habang patuloy pa rin ang pagdinig na ginagawa nila kaugnay ng flood control scandal. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Yun ang palang dahilan. Masyado pang maaga, pero ano kaya yung malalim na dahilan? Sobrang dahilan nito. Alam niyo yung abogado ni BP Sara? Alam niyo yung abogado ni BP Sara? Oo, nagsalita na ho. Ebidensya ang susi sa impeachment ni BP Sara. Gawan niyo kasi ng matinding ebidensya. Oo, kasi lahat ng mga inaakusa kay BP Sara, puro kwentong kutsero lang. Gawa naman kayo ng matindi-tindi. At saka huwag kayo magsasama ng mga witnesses nyo na nasa loob. Oo, kasi sasabihin sa inyo ng mga abogado, paano nyo napasumpa yun pumasok kayo sa loob? Ganun ba? Diba? Magawa kasi ng kwento, usapan-usapan. Oo, ebidensya ang hinahanap ng isang abogado ni BP Sara. Attorney Powa, pasok. Without disclosing po, syempre po yung aming legal strategy or our main defense. No? Siguro, the way we can describe it is, madali kasi pong magbigay ng paratang, madaling magbigay ng aligasyon laban kung sino man, pero ang importante po kasi dito ay ebidensya. And sa paniniwala namin, nagkukulang po pagdating sa konkretong ebidensya ng aligasyon. And that is something that we would like to prove during the course of the trial. Pero kung sakali pong matuloy po sa impeachment trial, ay pupunta naman po, dadalo naman po si VP Sara, no? Kung kinakailangan po, syempre po bilang mga abogado, we will be the ones to evaluate as, the developments come. And kami naman po ang Buti pa si VP Sara, nung nakaraan sa mga investigasyon, umaatin. Ito si Balulong at ito si Bongag, nahipahirapan, Lalo na si Balulong, hindi mo na paatin kahit isang beses. Bakit? Takot. advice sa ating Vice Presidente kung sa tingin namin na kailangan niya ang dumalo. Pero alam din po natin, attorney, na kapag ganito naman na impeachment cases, numbers game po ito Tama. Do you expect a different result this time around kumpara po nung naunang impeachment na inihain sa Kongreso? Well, to be honest po, we don't want to speculate on the numbers. Of course,
hindi naman ako magsisinungaling sa inyo. Definitely, yung numbers will come into play because as we all know, impeachment is both political and legal. So pagdating naman po sa numero, we really don't want to speculate at this point. Ang trabaho lang po ng legal team is to present the best defense we can for the Vice President and give the benefit of the doubt sa ating mga representatives and even kung umabot man to sa Senate to our senator judges to decide based on the evidence. Same Yan. legal team po ang hahawak ng kaso ni VP Sara, sir? Opo, wala naman pong pagbabago. It's the same team that has been formed since 2023. In fact, kung maalala natin, may mga pahayag na rin ng ating Vice Presidente na simula pa noong 2023, kahit wala pang naihahain na impeachment complaint, nung may umuugong pa lang at may mga ibang grupo that were floating the idea of an impeachment, nagbuo na silang team. So the team is intact and it will be the same team po for the upcoming impeachment. Yun, the best. Ayun. Paniniwala nyo pa rin po ay itong mga impeachment complaints ay political persecution. Naman. Alam nyo, pagdating sa political persecution, kami po bilang sa legal team, we're really concerned more of presenting a strong defense for the Vice President. Pagdating sa political persecution, nagmamasid naman po ang taong bayan, iwan na lang po natin siguro sa taong bayan yan. So, yun yung suma total, nausapin dyan. Ipasok ngayon natin dito, kay Atty. Rene Bueno, ang masasabi niya lang dito sa impeachment complaint, na pangalawa na isulong na nga po nung February 2. Ngayon, walang bisa ang bagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Yan ang kanyang pananaw. Kahit sino naman, kahit bata naman parang nakakasura na. Tinabla na nga ng Supreme Court, ito na naman sila, ibabalik na naman nila. Nagpapanggap na naman sila na merong ebidensya kuno laban kay VP Sara. Pero sumatotal, wala silang matibay na ebidensya dyan. Kaya, panibagong impeachment, walang bisa. Leila de Lima. Yeah, oo. Oo. Nagtataka lamang ako bakit naghiwa-hiwalay pa sila. Hindi na lang sila nagkaisa Tama. at Ah, pinag-isa ang reklamo upang nagkausap-usap ng husto, Mm-mm. niliwanag ang bagong patakaran ng Korte Suprema Mhm. at mas lalong pinaganda ang reklamo. Ah. Dahil lumalabas sa araw na to Mm-mm. ay mukhang may technicality na naman. Ah, Mukhang oo. may sasabit na naman na Yan. complaint dito sa impeachment na to na Oo. actually nakakalungkot Mm-mm. kung maiintindihan mo ang naging hatol ng Korte Suprema Mm-mm. noong 2025 at sa affirmation nila nung kanilang desisyon 2025 lumalabas na mukhang merong hindi na naman sumunod sa ipinag-uutos. Yan. ng Kasi yung desisyon February ng Korte 2, Suprema. Pero gusto kong tanongin, actually, yung February 2, ibig sabihin, hindi pa dapat yun, yung timing na pagsasampa ng impeachment. Kasi nga may 1-year bar rule. May rule. Di ba? Meron ng nakalaan na araw o petsa kung kailan dapat isasampa yung panibagong complaint. Nagmamadali itong mga unggoy na ito. Ano mangyayari? So, parang yan, technical sila. Mate-technical sila. Walang bisa na naman. May magsasampa na naman. Wala na nga, na-technical na nga sila ng una kasi mahigpit ang ruling ng Supreme Court. Hindi basta-basta. Diba? Pag nakagawa ka na ng mali, disqualified ka na. Puntos na ni VP Sara yun. Baka doon pa nga lang, hindi na umabot sa mga ebidensya kuno. Baka doon pa lang ibinasura na. partner, may implikasyon ba kung may implikasyon ba sa paliwanag sa batas o mas lalo lang nilang pinagulo ang pangyayari o sitwasyon na nagtatlo pa sila na grupo? Yun na nga mas maganda, kaya tulad nga na sinabi ko kanina, mas maganda ko ang nangyari dito ay pinag-isa ang reklamo kasi there is only one objective, no, that is to remove the Vice President from office. Okay. But the thing is that naguunahan, no, nagpapasikatan, nagbida-bida, media mileage. Yun, kasi yung iba gustong tumakbong senador, yung iba gustong tumakbong kongresista, Tama. yung iba merong planong politika para sa mga
personal na Yan interes. talaga ang politika. Ayan, Oo. kung ikaw ay talagang iniisip mo ay ang kapakanan ng bayan, Mm-mm. proteksyonan ng karapatan ng bawat mamamayan, Mm-mm. ay isasantabi mo yung mga personal na interest na yan, Mm-mm. yung pagpapasikat, kundi ay kakausapin mo isa-isa yan dapat. Kasi parang walang tumatayong leader dito sa mga nagsampa na reklamo. Tama. Kanya-kanyang grupo, different Mm-mm. factions, different groups, Mm-mm. pero lumalabas ngayon may technicality. Pero part attorney, pag himay-himayin mo, ano-ano ba yung mga nakapaloob doon na dahilan sa impeachment nila? Of course, yung sa pondo. Number one. Definitely, ang mga, hindi ko nabasa yung mga reklamo Oo. nila, but if we will go through the provisions of the 1987 Constitution, definitely they use the grounds of culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, Ayun. Betrayal. graft and corruption, Correct. bribery, other high crimes. Mm-mm. And yun, betrayal of public trust. Mhm. Hindi sila dapat lumabas dyan sa mga dahilan na yan upang Mhm. makapagsampa ng reklamo. Supreme Court in its decision in 2025, Oh. sinabi niya na walang impeachment complaint na pwedeng isumite ng mas maaga pa sa February 6, 2026. Diyan ay inaffirm ng Korte Diba? Suprema Technical in its sila. resolution, in its decision last January 29 of 2026. Ibig Oh. sabihin, there was a very explicit dispositive portion which says that the next impeachment complaint must be filed not earlier than February 6 of 2026. Now, I'm just wondering bakit may nag-file ng February 2. Yun. Oh, not Diba? earlier than February 6. Okay. February 2 pa lang tayo. Oh, Yun ang sabi ng 2 pa lang Supreme ngayon Court. Oo. 6. Diba? Technical. So, bakit kaya dumating sa punto na nag-apura sila ng February 6? Baka Just- maunahan daw sila, kasi gusto na sila yung unang ma-hearing, sila yung unang magsangaw-ngaw kung sakaling umusad yung impeachment laban kay BP Sara. Pero lumalabas dito, technical. Hindi na ito makakaabot sa panibagong impeachment ni BP Sara. Baka doon pa lang sa desisyon, basura na ito. Ganun lang, simplihan lang natin. At ngayon, may usapin na si Saldico ay nakikipag-ugnayan daw sa mga couple of friends o circle of friends na kaibigan din daw, di umano, ni Mr. Ombudsman at humihingi ng tulong. Ang sagot ni nangingitim, kailangan daw muna magsauli ng kwarta. Pwede ba yun? Isang mahalagang mapag-usapan ang restitution o pagbabalik ng pera ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ito'y kasunod ng pagpapakita ng intensyon ni Saldico na makipag-usap sa pamahalaan. Kasabay nito, inalmahan ni Remulla ang umano'y requirement na dapat pang dumaan sa plenary para makakuha ng SALN ng mga mambabatas. Yan ang report ni Rod Dagusan. Kinakailangang magbalik ni dating Ako Bicol Representative Saldico ng pera kung seryoso siya na nais na makipag-usap sa pamahalaan matapos na madawit sa manumalyang flood control project sa bansa. Ito ang binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kasunod ng mga filler o pagpapatid na nais makipag-usap ni Ko. Sabi ko nga, basta restitution, pag-usapan kagad. Kasi kung talagang willing kayo, then magsauli kayo. Bagamat hindi niya kinakailangan na magkaroon muna ng restitution bago makipag-usap, git ni Remulla. Kaya lang, that's always part of the opposition. Kasi kung iintay mo na ang korte ang magsasabi kung magkano isa sa uli, baka 20 taon na, hindi pa tapos yan. Yun lang. Pag nagsauli ba, saan mapupunta? Tatanong lang ho kami. Baka mamaya, mangyari naman yan, kasi nagtataka tayo, bakit ba kasi pinapakailaman pa yung ganyan? Oo, hindi pa nga tapos ang usapin at hearing. Diba? At hindi pa nga napapauwi si Saldico. Bakit may involved na pera? Napatunayan na ba? Kung napatunayan, edi mas maganda. Pero, sabi ko nga sa inyo, sino ba ang tunay na may sala? Sino ba ang nag-utos na 100 billion insertion? Yun ang katanungan. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilike, share. Wag mo kakalimutan. Like, share, subscribe, at hit mo yung notification bell. Bye-bye!